Kamusta? Ako si Danny, Service Coordinator ng Regional Center dito sa Sunnytown, California. Ngayong araw, kamustahin natin si Steven 3 buwan makalipas ang IPP meeting. Titignan natin ang takbo ng plan niya at kung anong adjustments ang kailangan para nakaayon pa rin ang lahat sa goals niya. Pasok! Hi, Rumi. Pupunta kami ni Dexter sa seminar ng AI Technologies. Sama ka? Mas maigi nang maging handa para sa paparating na mga cybernetic overlord. Hindi na. Kayo na lang siguro. Hindi ako sasama. Sige, paalam. Dex, hindi okay si Steven. Ano bang nangyari? Kasi, nasisanti ako. Nasisante? Oo! Naalala nyo, na-excite pa ako dahil sa trabaho ko sa stadium. Kasi nga may trabaho na ako, tapos makakanood pa ako ng baseball. Oo. Nalaman ko, hindi pala pwede magtrabaho tapos manood din ng baseball lang sabay. Naku, anong nangyari? Hot dogs! Bili na kayo ng hot dogs! Bili na! Ketchup, mustard, kahit ano pang gusto nyo! Kargado na ang base. Ha? Ang pitch. Ang swing. Isang grand slam! Ayos! Ang galing! Hay, di ba pinagsabihan na kita sa panonood ng game? Naka-strike 3 ka na ngayon! Out ka na, Totoy! Naku, Steven. Nakakalungkot naman. Ano nang gagawin ko ngayon dito? Naalala ko bigla yung Season 3, Episode 20, ang origin story ni Lanternman. Isa siyang Plutonian pizza delivery boy noon, doon sa rings ng Saturn. Yung rings, alam nyo naman, nakaka-hypnotize. Ayun, na-distract siya, lumamig yung pizza, natanggal sa trabaho. Nagawa ba niyang mabawi yung trabaho niya? Hindi, bawal na siya sa rings ng Saturn habang buhay. Yun lang, good luck sa'yo. Ang sinasabi lang ni Dexter, kahit ang mga hero sa kalawakan nasisisante, kailangan niya lang ng bagong trabaho. Hindi ko kaya. Nasa IPP ko yung trabaho kong yun. Sa Civil Code Section 4646.5 malinaw na sinabing pwede kang humingi ng bagong IPP o i-update mo yung iyo kung meron ka na anumang oras. Tawag ka sa service coordinator mo. Gagawin ko yan. Salamat, mga kaibigan. Sorry talaga, natanggal ako sa trabaho ko. Huwag kang mag-alala, Steven. Hahanap na lang tayo ng bago mong trabaho. Alam ko nakakalungkot ang matanggal sa trabaho. Pero minsan, kailangan mong mabigo para matutong magtagumpay. Anong ibig mong sabihin? Okay, ganito yan. Halimbawa sa baseball. Lagi ka ba nakaka-home run kapag ikaw na? Nako, hindi. Minsan nga, strikeout pa ako eh. At ganun din lahat, kahit si Joe DiMaggio pa yan. Pero susuko ka na lang ba? At hindi na magbe-baseball ulit? Hindi no, mas pinapractice ko pa yung swing ko. Oh, yun. Natututo tayo sa mga mali natin. Kaya anong natutunan natin sa trabaho mo sa stadium? Na hindi ako pwedeng magtrabaho at manood din ng game ng sabay. Kuha mo, kaibigan. Kaya hanap tayo ng trabahong gusto mo na sapat ang sweldo pero may oras ka pa rin manood ng games. Sobrang ganda nun kung sakali, kaibigan. Mabuti. Okay, ano pa bang gusto mo bukod sa baseball? Yung una kong trabaho, taga-ayos ako ng mga lata sa grocery ni Kruger. Grabe hilig niya sa chowder. Steven? Uy, munting kaibigan. Aba, good boy ka siguro, no? Sabi ko na eh, talagang good boy ka. Welcome dito sa pet shop. Uy, Vinny! Steve-O, siya si Byron. Byron, siya naman si Steve-O. Hi! Ito ang trabaho mo? Si Byron ang may-ari nito. Mahilig si Steven sa mga hayop eh. Naghahanap ka siguro ng pet mo. Sana nga eh, pero ang pagkakaroon kasi ng alaga, hindi lang basta pakikipaglaro sa kanila. Tama ka dyan. Ha? Wow! Wala, baka mahulog ka! Nasalo kita! Aww. Ang galing ng salo mo. Gusto mo ng trabaho? Ha? Pwede ako magtrabaho dito? Ano sa palagay mo, Wax? Yay! Oo, may ilang pagkakamali noon. Pero ngayon, nakahanap kami ng paid internship. May explore pa niya ang pagtatrabaho sa pet store. Ano mas maganda pa ron? Gusto ko yung pet shop. Meron silang turtles. Anak, napakasaya ko para sa'yo. Aba, ito nag-winning strategy! Ayos! I-update na natin yung IPP mo para maisama natin yung paid internship sa pet shop. At ang kulang na lang ay ang pirma mo sa ibaba. Sige! Salamat, kaibigan! Ngayong araw, ipinakita ni Steven kung gaano kahalaga na balikan para i-adjust ang plan mo para patuloy pa rin itong nakaayon sa goals mo. Ang IPP mo ay tuloy-tuloy na proseso sa pagiging person-centered. Mahalaga dito ang input mo, pati na rin ng mga nasa circle of support mo. Pero sa huli, dapat ang plan, pinapakita ang gusto mo. Tandaan, ang planning team mo wala silang ibang gusto kundi ang person-centered na plano at yung taong nasa gitna ay ikaw.